ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Paghihina ng pandinig, maaaring magpataas ng risk ng demensya ayon sa pag-aaral. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart math. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZR. Sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 11. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Niyanig ng magnitude na 4.9 na lindol ang Tadyan Mountain Province kaninang tanghali. Ayon sa PBOLX, tectonic ang dahilan ng pagkayanig kaninang alas 12:20 ng tanghali. Naitala ang intensity 3 sa Banayoyo, Ilocos Sur at instrumental intensity 1 sa Aringay at San Fernando City sa La Union at sa Vigan, Ilocos Sur. Wala namang inaasahang aftershock pero sabi ng PBOLX, posible naman ang mga pinsala dahil sa nasabing lindol. Samantala, naramdaman din ang isang magnitude 3 na lindol sa Davao kung saan may nangyaring landslide kanina. Pakinggan po natin ang update sa lindol na ito mula kay RH19. Go ahead, Jun Dimakutak. Yes, Manong Andy, bago-bago lamang, siguro nasa mga 5 minutes ago, no, naramdaman itong pagyanig sa iba't ibang lugar sa bahagi ng Davao Region. At ito ay nasa talaan ng PBOX na 3.0 at ang sentro nito ay nasa bahaging Balot Island ng Sarangani Province. At wala namang any untoward incident, casualties na iniulat may kugnayan sa paggalaw ng lupa bago-bago lamang. Kasunod dito ng landslide na naganap kaninang bago mag-alas 8 ng gabi. At sa mga oras nito, Manong Andy, kausap natin kanina lamang ang commander ng 10th Infantry Aguila Division sa katauhan ni Major General Alan Dimitilio Hambala. At according to him, na naabisuhan na ang kanilang engineering batalyon at ilang pa mga tropa patungo doon sa landslide area upang makatulong. At kanina, naiulat din natin na mayroon ng 8 na mga survivors at according naman sa MDRRMO Mako na nakuha ng lahat yung mga sakay ng bus at ongoing pang assessment sa area dahil gumagalaw pa umano yung lupa, na yung gumuhong lupa, kaya't hindi pa direkta makalapit itong ating mga marating na mga rescuer na gustong tumulong sa area. So, yan ang latest update, Manong Andy, at nararanasan din ngayon ang manakanakang buhos ng ulan. Mahina lamang ito, subalit tuloy-tuloy, ano? At hopefully ay ay nakuha ng lahat itong mga natabunan ng nasabing landslide kanina, na ngayon ay naka-monitor naman tayo sa kanilang paggamutan, kung saan doon dinadala yung mga
na nakukuha mula doon sa nasabing rubble ng landslide sa may Mako, Davao de Oro. Yan ang ating latest update mula sa Mindanao. Yes, Manong Andy. Meron pa bang hinahanap? So far, wala pang any statement from the MDRRMO Mako, at ongoing pa yung HR ng Apex Mining. Nasa ospital na rin ngayon at inaalam kung sino-sino itong mga tauhan nila na nabunot doon sa landslide area. So ongoing pa yung assessment ng authorities. Wala silang idea kung ilan lahat yung mga tao doon? Wala pa ring statement sa numbers ng mga tao na sakay ng bus at saka yung mga residente na sinasabi na nasa Makabahayan na kasamang na tabunan ng landslide. Sa ngayon, meron lamang pinatutupad na force evacuation ang MDRRMO Mako sa lahat ng mga residente malapit sa Iho River kung saan meron daw para preventive measures lamang ito Manong Andy, dahil sa itaas na nangyari itong landslide. Merong tubig downstream na pababa na inasahan at kaya't nagkaroon na ngayon ng kautusan ang MDRRMO Mako ng preventive evacuation sa lahat ng mga residente sa ibaba. Meron bang na-report na nasaktan? Lahat sila halos ito mga nakita natin Manong Andy na mga nadala sa ospital, may mga sugat. May mga dugo sa noo, may nabalot-balot ng putik, may mga dugo na lumalabas sa kanilang katawan at agad-agad naman silang sinasalubong ng medical staff ng ospital sa Mako at nilalapatan ng lunas. Sa tingin mo, may mga critical naman o mga minor lang? So far, minor lamang Manong Andy itong ating mga na monitor na nadala sa ospital. Minor injuries lamang yung kanilang mga tinamok. Ilan ang babae, ilan ang lalaki? Wala pa rin, parang puro lalaki yung nasa listahan na nakuha ko Manong Andy na aking binanggit. Kanina, itong 8, parang wala akong walang babae. So puro lalaki. In short, naniniwala sila na meron pa kaya naghahanap sila. Hindi lang nila malaman kung ilan ang tao. Opo. At hopefully, since nasa hospital na itong HR department ng Apex Mining Company, malalaman, dahil may mga nakatabi ng media sa area, malalaman natin kung ilan yung mga tao talaga nasakay ng bus, ilan ang hinahanap pa, at kung ilan yung mga may mga casualties pa o may mga namatay o Ano pangalan ng bus at ng hospital na pinagdalhan sa kanila? Yes, Manong Andy, sila ay nasa Mako District Hospital sa mga oras na ito. At saka yung bus naman ay pag-aari yun ng Apex Mining Company. Service nila, no? Service nila. Dahil pababa na sila ng mining area, patungo na ng Mawab, nung habang binabaybay nila yung kalsada at biglang nagka-landslide. Massive landslide ang nangyari na kung saan ay natabunan nga itong kanilang mga sinasakyang bus. Okay, thank you very much, Jun. Yan, patuloy nating update na naman di mula sa Mindanao. RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH19, June Di Makutak. Samantala, madadagdagan ng 1 taon ang retirement age ng mga kawani ng PNP. Iti matapos maaprobahan sa ikatlong pagbasa ang PNP Reform Bill o ang Senate Bill 2449 na nag-aatas sa mandatory age requirement mula 56 ay maging 57. Itinakda na rin sa 2 taon ang fixed term para sa itatalagang hepe ng pambansang pulisya. Ililipat na rin ang kapangyarihan na magtatalaga ang Chief of Police at Provincial Director sa PNP Chief mula sa kasalukuyang mga mayor at gobernador.
Target ng Land Transportation Office na palawakin ang libreng theoretical driving course sa buong bansa na requirement sa mga nag-a-apply ng student permit. Ayon kay LTO Chief ASEC Vigor Mendoza, kinausap na niya ang regional directors at district heads na makipag-ugnayan sa mga LGU para sa libreng TDS o TDCs. Inaasahang makatitipid ang mga aplikante ng 1,000 piso na karaniwang sinisingil ng mga driving school para sa TDC. Aarangkada ang unang wave ng libreng TDC sa Marikina City mula February 10 hanggang 11 para sa mga residente ng 4 na barangay. Mga kaibigan, mula sa DZRH News Center, ako po naman si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.